Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-lacing ng 32 holes na hub sa 24 holes na rim. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Alright, so madami nagre-request sa akin kung paano daw mag-lacing ng 32 holes hub sa 24 holes na rim. So ito na yun. Pero disclaimer lang guys, yung ganitong wheel build, yung conversion, hindi yan 100% na matibay. Pero kung sakaling no choice ka or talagang gustong-gusto mo yung ganitong wheel build, yung talagang gusto mo yung hub, saka gusto mo yung rim, di okay lang. Tara, simulan na natin. Okay, so para hindi tayo malito, magbabawas tayo ng butas dito sa hub. Okay, so punta tayo sa calculator. Itong hubs natin ay 32 holes. I-minus natin yung 32 sa butas ng rim. So itong rim ay 24 holes. So 8 yung sagot nun. So i-divide naman natin yung 8 sa 2 dahil dalawa yung flange nito eh. So sa bawat flange, meron tayong babawas na 4 na butas. Mas maigi dito, tanggalin natin yung magkakatapat na butas. So ito, itong sa taas, ito sa baba, tapos ito, saka ito. So gagamit tayo ng masking tape at tatakpan mo lang yung butas. So ito na guys, yan yung butas na tinanggal natin. So hindi na tayo malilito dyan. Tapos ganun din yung gawin mo dito sa kabila. Ganyan. Magkakatapat yung tinakpan nating butas. So ang gagamitin nating hubs ay itong TH240 hub. Ang rim naman natin, itong Mountain Peak Gravel rim na 700C. So ang rim depth niya guys ay around 38 mm. So dahil ganito yung rim natin, dapat medyo maiksi ang rayos natin. Hindi natin isusunod sa 700C or sa 29er. So gagamit tayo ng 275, pwede rin gumamit ng 270 mm. Medyo trial and error dito sa spoke, depende rin sa hub, saka depende rin sa rim. So mag-start tayo dito sa drive side dahil panglikod yung gagawin natin. Pero kung pangharap naman yung gagawin, dito ka mag-start sa non-drive side kung nasan yung rotor. Kasi dito sa likod, nandito yung puwersa sa may free hub kaysa dito sa may kabila sa rotor. Kuha lang tayo ng rayos at pwede mong ipasok yan sa kahit anong butas dyan. So, pili ka lang kung anong gusto mong butas. Pag ganun na, dito tayo mag-start. So, ito yung butas ng pito natin. So, meron tayong palatandaan, yung sticker ng Mountain Peak. And then, ipapasok natin dun sa kasunod na butas sa kanan. Rekta na yan dyan. Pasok natin. Then, maglalagay tayo ng nipple at iikot mo lang ng 3 o 4 na beses para hindi matanggal. 1, 2, 3, 4. So, dito sa hub, laktaw tayo ng isang butas. Dito naman tayo magpapasok ng pangalawang spoke. Ayan. Then, balik tayo dito sa rim. Dito sa rim, bibilang tayo ng 4 na butas. Yung pang-4, doon natin ilalagay yung rayos. So, mula dito sa pinasok nating rayos, so 1, 2, 3, 4. Ayan, so dito. So, lahat ng paglagay nito, pakanan. Ganun ulit, lagay tayo ng nipple. 1, 2, 3, 4. Sunod na rayos, ganun pa rin. Laktaw ka ng isang butas dito sa hub at dito natin papasok. Yan. So, napapansin niyo na yung pattern, lahat pakanan. So, balik ulit tayo sa rim, bilang ka ulit ng 4 na butas mula dito sa pinasok nating rayos. So, 1, 2, 3, 4. Dito sa pang-4 na butas, doon natin ipapasok itong rayos. 1, 2, 3, 4. So, ganun pa rin, balik tayo sa hub, laktaw ng isang butas, pasok itong rayos. Ayan, ganyan. Balik ulit dito sa rim, 4 na butas, pakanan, mula dito, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright, so yun lang yung pattern nun. Ulitin mo lang hanggang mabuo mo yung first set. So dapat ganito yung itsura ng rim mo ngayon. So kung nasundan mo itong ng maigi, dapat yung butas dito sa hub, meron siyang tigi-isang butas dito sa flange.
na walang rayos. Ayan. So, rayos, butas, rayos, butas, rayos, butas, rayos, butas. Pagdating naman dito sa rim, rayos, tatlong butas, 1, 2, 3. Rayos, tatlong butas, 1, 2, 3. So, dapat ganyan yung first set mo. Kung hindi mo naintindihan o nagkamali ka, ulitin mo lang, i-rewind mo lang yung video. Okay, so second set naman tayo. Pakabila naman yung pagpasok ng rayos, pag ganyan naman. So, ganun pa rin, itong free hub, nakaharap pa rin sa'yo. So, itong free hub, ikot mo lang siya pa kanan. Make sure yung mga nipple, nakalabas. Ayan, so ayan, nakalabas siya. Ito nakalabas. Okay, nakalabas. Kasi kapag nakapasok yan dun sa loob, baka magkamali ka sa second set. Pasok natin, pili ka lang ng kahit anong butas dyan. So, ang gagawin lang natin dito ay 2 cross. Hindi pwedeng 3 cross kasi hindi naaabot. So, ang bilang ng 2 cross, pag ganito yun guys ha. So, pinasok natin to, di ba? Pinasok natin tong rayos. Tapos, 1, 2. Pagdating dito sa 2, ilagay mo tong rayos sa likod niya. Yan, pag ganyan, medyo babaloktutin mo siya. At itong rayos, ilalagay mo naman dito sa gitnang butas. Nag-start na yan sumikip. Kaya gagamit tayo ng extrang rayos para dito natin ilalagay yung nipple. Yan, pag ganyan. Then, pasok mo lang siya. Yan, siguro pag ganyan. Yan. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos alisin mo to. Yun. Okay, gets? So, next na rayos. So, dito naman, sa susunod na butas. Ayan, pasok natin. Mula dito sa pinasok na rayos, pakanan ulit yung bilang. 1, 2. Pagdating dito sa 2, babaluktutin mo siya, lalagay mo sa likod. Pag ganyan, and pag ganyan. Ayan na, nakakross na siya. Okay, so pag napasok na natin, technically, automatic na yan na tatapat sa panggit ng butas. So, pasok natin tong nipple. And then, thread natin yung rayos. 1, 2, 3. So, wag niyong sosobrahan yung pagtitread para meron pang space pagdating sa third saka fourth set. Rayos, pasok dito. Yan. Bilang pa kanan. 1, 2. Pagdating sa 2, lagay sa likod. Baluktutin. Lagay sa likod. And then, tatapat yan sa gitnang butas. Then, pasok natin yung nipple. Thread natin. Yun. 1, 2, 3. Kung nagigets mo na siya, ulit-ulitin mo lang hanggang mabuo mo yung second set. Ngayon, kung hindi mo na-gets, i-rewind mo lang yung video at tignan mo ulit, panoorin mo ulit. Kung nagawa mo na at natapos mo na ang second set at nasundan mo siya ng maayos, dapat ganito itsura ng rim mo. So dito sa drive side, wala nang butas na nakalitaw. Pagdating dito sa rim, tagi-isang butas na lang yung wala pang rayos. Yan, rayos, butas, rayos, butas, rayos, butas. Diba? Ito, pito to. Tapos rayos, butas, rayos, butas, rayos, butas. So dapat ganyan na yung rim mo. So doon naman tayo sa third set. Okay, so dito sa third set, medyo dead giveaway na to kasi parang yan ay magiging guide natin sa pattern. Yan, kuha tayo ng rayos. So sa third set, pag ganito ulit. Pag ganyan, papasok na pag ganyan. Kung nasan yung triangle na pag ganyan, yung malaking triangle, yan, pag ganyan, doon mo itatapat yung susunod mong rayos. Yan. Yan, pag ganyan. Pagdating dito sa rim, hahanap ka ng butas na pasok yung rayos. So, dito, tatapat mo siya. Yan, tapat mo siya. So, makikita mo, lagpas siya, di ba? So, dito ka sa susunod. So, medyo lagpas pa rin siya. Dito naman sa susunod, ayan, medyo okay na rin. Kita na yung thread, pasok yung thread. Subukan mo dito sa susunod. Eto, bitin na. So, malayo na yung rayos dito sa rim. So, ibig sabihin, itong pangatlong butas, yung mas okay. Ayan, so dyan mo siya ipapasok. 1, 2, 3. Okay. Okay, so next, laktaw tayo ng isang butas dito sa hub. Pagalan pa rin, pakanan pa rin. Laktaw isang butas, so dito tayo maglalagay. So kung makikita nyo, itong butas na to halos nakatapat
tapat siya dito sa malaking triangle. Yan, may pa-arrow. Tinuturo na niya. Di ba? Ayan o. Tinuturo na nito kung saan ka maglalagay ng butas. Ay, ng rayos. Di ba? May pattern. Ito na yung magiging pattern mo eh. Tinuturo na niya kung saan ka maglalagay. Katulad nito, di ba? Ayan o. Tinuturo niya. Dito ka daw maglalagay. Di ba? So, dito sa rim, laktaw tayo ng isang butas. So, dito natin ilalagay yan. Yan. So, medyo masikip na yan. 1, 2, 3. Okay. Next na rayos. Ganun pa rin. Ayan o. Tinuturo na niya. Laktaw tayo ng isang butas dito sa hub. At dito na nilalagay. Ayan. Tapos, laktaw tayo ng isang butas dito sa rim. So, ayan yung butas. Laktawan natin to. Lalagay natin dito sa kasunod. 1, 2, 3. Sunod, ganun pa rin. Laktaw tayong isang butas. Dito natin lalagay. Kasi dito rin siya nakaturo. Di ba? Okay. Tapos, laktaw ng isang butas dito sa rim. Ito. Tapos, dito natin lalagay. 1, 2, 3. Ulit-ulitin mo lang hanggang mabuo mo yung third set. Kung hindi mo naintindihan, i-rewind mo lang yung video at panoorin mo ulit. So kung nasundan mo yung third set at nagawa mo siya ng maayos, dapat ganito yung magiging itsura ng rim mo. So dito sa hub, meron kang tagi-isang butas. Yan. Rayos, butas. Tapos ganun din dito sa rim, tagi-isang butas na lang din. So sa fourth set, sobrang dali na lang. Ano na siya? Ito na yung pinaka-dead giveaway na pattern. Kasi wala na eh. Wala nang pupuntahan eh. So dito, nasa kabila naman yung spiral niya, di ba? Pag ganun naman. So ang paglagay natin ng crossing, pag ganito, pakaliwa na. Kasi nasa kabila na tayo. Tingnan nyo kung saan nakatapat tong triangle na yan, di ba? Sa butas. Dito. Ang triangle na to, nakatapat dito sa butas na ito. Lahat yan magkakatapat na, kaya dead giveaway na eh. Bilang tayo dalawang rayos, pakaliwa, mula dito sa pinasok natin ha. 1, 2. Pagdating sa 2, lagay natin sa likod niya. Yan, baluktutin mo lang. Tapos, ibalik mo ulit. Tapos, dito na yan, sa butas na to. Pasok natin nipple, thread natin. 1, 2, 3. Next, dito naman, susunod. Yan, so pasok natin dito sa triangle. Saan siya nakatapat? Dito. Tapos ganun pa rin. Pagkapasok, bilang tayo ng rayos. 1, 2. Pagdating sa 2, baluktutin ng konti. Lagay sa likod. At ibalik ulit sa harap. At lagay naman dito sa susunod na butas. Pasok, nipple, tapos thread. 1, 2, 3. Yun. Yan pa rin. Pasok natin dito sa triangle na to. Saan siya nakatapat? Dito sa butas na to. Yan. Pagkapasok na ganyan, bilang tayo ng rayos. 1, 2. Pagdating sa 2, baluktutin natin. Lagay natin sa likod. Tapos ibalik natin sa harap. Yan. Pasok, nipple, tapos thread. Diskartehan nyo na lang. 1, 2, 3. So, ulit-ulitin mo lang hanggang mabuo mo ang fourth set. Okay, so tapos na yung fourth set. Kung nasundan mo yan, dapat ganito yung itsura ng rim mo ngayon. So, technically, buo na siya. Buo na siya, guys. So, ngayon, hindi pa rin tayo tapos. Ngayon naman, ang gagawin natin, i-secure natin yung mga nipple para hindi siya magkahiwa-hiwalay. Pero itong mga natitirang thread ng rayos, iti-thread natin. Yan, so ikot mo lang tong nipple hanggang mawala yung thread ng rayos. Yan, so meron pa. Okay. Ayan, wala nang thread. So ulit-ulitin mo lang yan hanggang parang lumitaw na yung mga nipple. Kasi dito, yung ibang nipples hindi pa nakalitaw. Okay, so nahigpitan na natin yung mga nipples. Wala na yung mga thread ng rayos. Pero ito na nga yung sinasabi ko, guys, yung trial and error. Medyo mahaba siya. So, kung titignan natin dito sa loob, katulad na, no? Masyadong mahaba yung rayos. So, ibig sabihin yan, ang papabor dito sa hub sa rim na to ay itong 270mm. Mukhang hindi pwede itong 275. Kasi doon natin makikita yan eh. Kapag hinigpitan natin yung mga nipples, dapat yung mga nipples halos nakalitaw na lahat.
Alright, so yan. Tagal na yung tape. At ganoon na nga, meron tayong extrang 4 na butas sa kada flange. So yun guys, ang paglalacing ng 32 holes na hub saka sa 24 holes na rim. So like I said, keep in mind, trial and error dito sa Rayos. Pwede kang gumamit ng 275 o pwede kang gumamit ng 270 o baka mas maiksi pa. Depende lahat yan sa hub mo saka sa rim na kukunin mo. So kung nakatulong itong video na to, leave a like o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.